Isang magandang araw po ang bati ko po sa inyong lahat at nawa po tayo po ay nasa mabuting kalagayan at ngayon pong araw na ito ay mag-aaral po ulit tayo ng kanya pong salita, ang salita po ng ating Diyos. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapag-aral muli ng inyo pong salita. Salamat Panginoon sa karunungan na inyo pong ipinagkakaloob sa amin Panginoon upang hindi lamang namin ito maunawaan kundi amin pong maisabuhay. Maraming salamat po o Diyos, ikaw na po ang bahala sa mga natitira po naming oras ng aming pong pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Imagine nyo ang isang relay race sa track field. Kahit gaano kakabilis tumakbo ang isang or kahit gaano kabilis tumakbo ang isang runner, kapag hindi niya naipasa ang baton sa kasunod na runner, walang halaga ang bilis niya. Talo pa rin ang buong team. Ganito rin ang pananampalataya. Pwede tayong may malakas at matibay na pananampalataya, pero kung hindi natin ito ipapasa sa susunod na henerasyon, parang runner ka na nag-iisa. Ang race ng pananampalataya ay hindi maipapasa o maipagbawagi. Ang baton. Ang ating kwento ay patungkol sa ating Diyos. Ang mga testimony, ang kabutihan at ang katapatan niya sa buhay natin. Kapag naipasa o naipahayag natin ito, nagiging patuloy ang takbo ng ating pananampalataya. At malalaman ng susunod na generation kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila at sa ating buhay. Kaya naman po ang sabi sa ating key verse today mula sa Psalms 78 verse 4, "We will not hide this truth from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders." What is a generation builder? A generation builder is someone who lives with intention. Ang isang generation builder ay hindi basta-basta namumuhay na parang umiikot lang sa araw-araw. Hindi siya nagwi-wait lang sa right time o sa right opportunity. Bawat salita, bawat aksyon, bawat desisyon may purpose. Ibig sabihin, may malinaw siyang vision para sa buhay niya at para sa impact niya sa susunod na generation. Alam niya na ang bawat maliit na bagay na ginagawa niya ngayon, pagsasabi ng salita ng Diyos, pagiging mabuting halimbawa, pagtulong sa iba, ay parang paglagay ng bato sa pundasyon ng pananampalataya para sa kinabukasan. Hindi siya natatakot mag-invest sa mga tao kahit hindi niya agad nakikita ang resulta. Kasi alam niya, ang tunay na legacy ay hindi instant. Ito'y tumatagal at naipapasa. At higit sa lahat, ang generation builder ay intentional sa relasyon niya sa Diyos. Hindi niya hinahayaan na ang pananampalataya niya ay personal na lang. Sinisigurado niyang nabubuhay ito at naipapasa sa iba. Sa madaling salita, ang isang generation builder ay, una po, may layunin sa bawat araw, hindi basta nakakaligtaan ang pagkakataon na magturo at magbahagi. Pangalawa, mapagmatsyag sa mga opportunities na maipakita ang kabutihan at katapatan ng Diyos. May puso para sa susunod na henerasyon. Pangatlo, alam niyang bawat kwento, bawat halimbawa ay may puwersang magtutulak sa iba patungo sa Diyos. Kapag ginamit natin ang buhay natin ng may intensyon, nagiging instrumento tayo para ang pananampalataya ay hindi lang sa atin, kundi patuloy na umiikot sa mga susunod na henerasyon. Kung atin pong aaralin, napakarami pang tungkulin ng isang generation builder. Hayaan po ninyo na ngayong araw, ibahagi ko po ang tatlong tungkulin base sa ating key verse na ating binasa mula sa Psalms 78:4. Ang una po, they remember. Sabi sa Psalms 77 verse 11,
But then I recall all you have done, O Lord. I remember your wonderful deeds of long ago. Ang isang generation builder ay hindi nakakalimot sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang sa mga big events, kundi pati sa mga maliliit na blessings, sa mga sagot sa panalangin, sa mga pagkakataong naranas niya ang kabutihan ng Diyos. Bakit mahalaga ang pag-alala? Kasi kapag naalala natin ang ginawa ng Diyos, nagkakaroon tayo ng testimony o patotoo. Nagiging kwento ito na maipapasa natin sa iba para ah, makapaniwala din sila o para maniwala din sila. Kapag nakalimot tayo, nawawala ang inspirasyon. Pero kapag naaalala natin at naibabahagi, nagiging tulay tayo sa pananampalataya ng iba. Parang ilaw na iniilawan mula sa ating karanasan. Ang liwanag ng pananampalataya natin ay nagiging gabay para sa susunod na generation. Remembering is not just for ourselves. It is an act of faith and courage para ang ibang tao ay makita at maranasan ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Pangalawa, they live what they teach. Sabi sa 1 Corinthians 11 verse 1, and you should imitate me just as I imitate Christ. Ang isang generation builder, hindi lang nagtuturo ng tama. Pinapakita niya rin ito sa buhay niya. Hindi sapat na puro salita lang. Ang next generation mas nakakapansin sa ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Kapag sinasabi nating magtiwala sa Diyos pero laging nagpapanik o nagrereklamo, nakikita yon ng mga kabataan at hindi sila maihikayat. Pero kapag nakikita nila ang pananampalataya natin na aktibo sa araw-araw, sa mga simpleng bagay, sa mga challenges, sa relationships, nakikita nila kung paano ang Diyos ay gumagawa sa totoong buhay. Sa madaling salita, actions speak louder than words. Ang buhay natin ay example ng pananampalataya. Ang consistency at authenticity natin ang nagtuturo ng mas malalim kaysa sermon o lecture. Kapag pinapakita natin ang pananampalataya natin, hindi lang sila nakikinig. Natututo silang mamuhay ng may tiwala sa Diyos dahil nakikita ito sa atin. Number 3, they pass the baton. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Ang isang generation builder, hindi lang iniingatan ang pananampalataya para sa sarili. Alam niya na ang pananampalataya ay hindi nagtatapos lang sa kanya. Kailangan itong ipasa sa iba, lalo na sa mga taong maaasahan na ipapasa rin ito sa susunod na henerasyon. Parang sa relay race, kahit gaano ka kabilis tumakbo, walang saysay ang bilis mo kung hindi mo ito maipasa or kung hindi mo maipasa ang baton. Ganito rin sa pananampalataya. Pwede tayong malakas, matatag, at may malalim na relasyon sa Diyos, pero kung hindi natin ipapasa ang kwento ng kabutihan at katapatan niya, hindi makukumpleto ang race ng pananampalataya. Ang maganda dito, kapag pinapasa natin ang pananampalataya, nagmumultiply ito o dumadami ito. Hindi lang isang tao ang naaapektuhan, nagiging daloy ito sa maraming tao, sa iba't ibang henerasyon. Ang bawat testimony, bawat kwento ng kabutihan ng Diyos ay parang bato na inilalagay sa pundasyon ng susunod na henerasyon. Kaya ang generation builder ay hindi selfish o makasarili sa pananampalataya. Hindi siya nagtatago o nag-iingat lang para sa sarili. Tiwala siya sa proseso ng Diyos at masaya siyang makita ang pananampalataya na lumalago at naipapasa sa iba.
Ngayon na naintindihan na natin kung ano ang ginagawa ng isang generation builder, na they remember, they live what they teach, they pass the baton. Ang tanong po natin sa sarili natin ay, paano ko ito gagawin sa araw-araw kong buhay? Dito po papasok ang practical application. Hindi sapat na alam lang natin ang teorya. Hindi sapat na inspired tayo matapos ang message na ito. Number 1, share your story. Sabi sa Revelation 12:11, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Ang isang generation builder, hindi natatakot ibahagi ang kanyang kwento. Hindi kailangan perfect ang testimony, hindi kailangan flawless o walang sablay. Ang kailangan lang ay honest at totoo. At higit sa lahat, ang sentro ay ang Diyos at hindi ang ating mga sarili. Bakit? Kasi ang next generation ay hindi naghahanap ng perpektong Kristiyano. Naghahanap sila ng totoong buhay na pinapakita kung paano kumikilos ang Diyos sa totoong sitwasyon. Pwede mong ibahagi paano ka tinulungan ng Diyos sa oras ng takot o pangungulila. Paano ka nakabangon pagkatapos ng pagkakamali? Paano ka nakahanap ng pag-asa kahit tila wala na? Kapag honest ang kwento mo, mas nakakonect sa ibang tao. Mas nakikita nila ang Diyos sa gitna ng imperfections at mas nai-inspire silang magtiwala rin sa Kanya. Tandaan, ang testimony mo ay parang baton sa relay race. Hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi patungkol sa pagpasa ng pananampalataya at pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot magsalita. Ang ating kwento, gaano man kasimple o kakomplikado, ay makapagpapalakas at makakapag-inspire ng pananampalataya ng iba. Number 2, be present. Sabi sa Romans 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ang isa pang paraan ng pagiging generation builder ay hindi lang sa salita, kundi sa pagiging present sa buhay ng iba. Minsan, hindi kailangan ng sermon o advice. Ang simple mong pag-upo sa tabi ng kaibigan, pakikinig sa kwento nila, o pagtulong sa simpleng paraan ay malaking ministry na. Ibig sabihin, ang presence mo, ang oras, atensyon, at pag-aaruga mo ay nagiging daan para maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Kapag kasama mo sila sa kanilang kalungkutan o kasiyahan, nakikita nila ang tunay na pananampalataya sa aksyon, hindi lang sa salita. Halimbawa, kapag may kaibigan ka nagdaranas ng problema, wag lang mag-text, puntahan mo, kausapin, makinig. Kapag may celebration sa buhay ng tao, celebrate with them. Ipakita mo na kasama mo sila. Tandaan, presence is powerful. Ang simpleng pagiging kasama mo sa buhay ng iba ay paraan ng pagpapasa ng pananampalataya at pagmamahal ng Diyos sa susunod na generation. Number 3, pray intentionally. Sabi po sa Job chapter 1 verse 5, and Job would regularly offer burnt offerings on behalf of all his children. Ang isa pang practical way para maging generation builder ay ang intentional na pananalangin. Hindi yung tipong mananalangin ka lang kapag may time o mananalangin lang kapag may kailangan. Ang panalangin ay mas malalim kaysa salita o kwento. Minsan, ang taong makakagawa ng pagbabago sa puso ng tao ay ang panalangin mo sa Kanya. Kapag nagpe-pray tayo intentionally, iniisip natin ang needs ng susunod na generation, hindi lang sarili natin. Humihingi tayo ng protection, guidance, and growth para sa kanila sa pananampalataya. Nakikipag-partner tayo sa Diyos para sa spiritual foundation na hindi kayang ipasa ng simpleng salita lang. Parang pag-iingat sa baton sa relay race. Pwede mo itong ibigay sa susunod na runner, pero ang panalangin ay parang pagdalagay mo ng extra strength at protection sa baton.
para mas matagumpay nilang maipasa. Kaya wag nating baliwalain ang kapangyarihan ng intentional prayer. Kahit sa mga simpleng oras, sa umaga bago magsimula ng araw or bago matulog, o habang kasama ang anak, pamangkin o kaibigan, ang pananalangin natin ay nagtatanim ng seeds ng pananampalataya sa kanilang puso. Because prayer builds what words cannot. At lagi mas malaki ang epekto ng taimtim na panalangin kaysa sa anumang sermon o advice na ibibigay natin. Kaya po ngayong araw na ito, let's be intentional in our actions. Huwag lang maging tagapanood. Maging participant tayo sa relay race ng pananampalataya. Ipasa ang baton, ibahagi ang kwento, maging present, manalangin. At sa lahat ng ito, tandaan natin, ang Diyos ang laging maluwalhati sa bawat generation. Magtatapos po tayo sa commitment na hindi tayo mananahimik. Hindi natin itatago ang kwento ng Diyos at gagawin natin ang lahat para maipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa amin pong napag-aralan ngayong pong araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang kumilos sa bawat isa po sa amin upang magawa po namin ang aming napag-aralan ngayong umaga. Hindi lamang po kami mananahimik, kundi ibabahagi po namin, Panginoon, ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong katapatan sa buhay po ng bawat isa. At ganun din, Panginoon, ipapasa po namin ang baton nang sa ganon, sa susunod na henerasyon, maipapatuloy at magpapatuloy, Panginoon, ang pananampalataya na inyo pong itinanim sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig ngayong araw na ito. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na suportahan po natin yung ating mga online services ng ating pong iglesia. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos. God bless po.